Pagpapataba ng mga kakao, tapatan ninyo ang canopy. Ito po ang canopy. So mula doon sa dulo ng canopy, tapatan ninyo, dito tayo huhukay. At dito natin lalagyan ng pataba. Tabunan mo. Pagkalagay po ay tatabunan. At mamaya po ay didiligin para madaling malusaw. Dito. Ito po ang tapat ng canopy. Dito huhukay si Popoy. Nilalagyan po natin ng pataba upang magtuloy ang mga bunga. Tabunan. Pagkalagay po ng pataba, tatabunan. Bali, 4 na bilog. 4 na butas pa bilog. Pati naman po, pinakakumasundot. Dito. Tapatan mo dito, yan. Bakit sa tapat ng canopy humuhukay? Sapagkat dito po sa dulo ng dahon na ito ay nandoon ang mga root hairs ng puno. Ayan, pakita mga Popoy. Halika anak mo. Ito po ang mga root hairs ng kakao, ng puno ng kakao. Ayan ang mga root hair. So, dyan po tayo maglalagay ng pataba. Upang makuha pong mabuti ng halaman, ma-absorb ng halaman ang pataba. Tandaan po ninyo, sa tapat ng canopy, ang ating lalagyan. 4 pong butas pabilog. Asay cutter natin. O, sige. Kasi mo rin lang na gusto na kaanunin eh. Yan. Okay. Isang dakot po uli. Malaking dakot. Ito isa. 4 na. Isa pa isa dito. Asog din ni Popoy. Popoy, asog mo dito. Yan. Okay. Commander Beposo. Okay. Pagkatapos po natin lagyan ng pataba, kumuha ng tubig at tubigan yung butas para po madaling ma-absorb ng mga root hairs yung pataba. Ganun lang po kadali ang pagpapataba. Tingnan po ninyo ang epekto. Hindi ka ano. Heto ang kakao na aking pinro noon. Pansinin ninyo, napakaraming bunga. Dapat hindi kami agad nakalabas. Kaya hindi po na-spray ng insecticide. Kung naagapan lamang po, sana tutuloy itong mga maliliit na ito. Focus. Okay, ganun lang po kadali ang pag-aalaga ng kakao. Tapos na pong mag-spray si Boots ng fungicide. Okay, bye.